Magandang gabi mga kabayan and welcome again dito po sa isang napaka-exciting na episode namin sa KNC. At alam ko po na inaantay nyo ang aking bagong kapartner tonight, none other than Miss King! Welcome! And of course, magandang gabi. Magandang gabi din sa'yo, Reg, at magandang gabi mga kabayan. Ayan, excited ka rin ba? Excited at kaba. Ay, nako. Anyway, sige, sabihin na natin sa kanila kung ano mga inihanda natin para ngayon. Makikita po ninyo mamaya ang Grand Finals ng Utawi 2013. Yes, at hindi lang po yan. Nag-invite po kami ng dalawang performing artists. Isa pong singer-producer, si Mr. Jazz Ramirez. And of course, isa rin pong dancer and choreographer na si Mr. Bojo. At makakasama din natin yung friend ko na visual artist, photographer na si Nonoy Estong Figueroa. Yes, at hindi rin po syempre mawawala ang ating Feng Shui Tips by Tita Marivic Oyama. At lahat po yan ay ibibigay namin sa inyo ngayong gabi dito lang sa napakasaya at lumalaki pang pamilya ng KNC. Kabayan! Ating to! Tingnan ko. Fun. Philippine Island. It's more fun in the Philippines. In the Philippines. Philippine Islands. In the Philippines. Magandang gabi mga kabayan at ikinagagalak naming ipakilala sa inyo ang aming susunod na panauhin. Isa po siyang napakatanyag na performing artist dito sa Tokyo. Malamang po madalas siya nakikita sa FB
At lalong-lalo naman po sa kung saan-saang lugar dito na nagpe-perform. Not only is a good singer, but also a producer, a very good friend of mine, my best friend, Mr. Jazz Ramirez. Good evening, King, and good evening, Bess, and good evening to viewers of KNC. And of course, thank you, Jazz, for giving us the opportunity to have you here at KNC. So, matanong ko lang kasi some of our, common friends ask kasi, saan ba talaga nanggaling si Mr. Jazz Ramirez? I mean, paano ka ba nag-umpisa? Did you start sa Philippines as a performing artist or dito sa Japan ikaw naging performing artist? As an artist, syempre nagsimula lahat naman sa mga singing contest. Since before sa Pilipinas pa lang, sumasali lang ako sa mga singing contest, sa school. Nag-choir ka? Nag-choir, tama. Since natanong mo yan, nag-choir ako sa San Sebastian. Doon nag-start hanggang sa school, sa mga barangay. Ayan. Then, nagkaroon ng opportunity to travel and work here in Japan as a entertainer. As a singer? No, dancer. Oh, sumayaw? Dancer talaga. Hindi halata, bes. So, bali yung from dancer... Dancer ka talaga? Paulit-ulit. Dancer talaga kasi since first love ko naman yung singing, nag-shift ako kagad. Mabilis ako nag-shift kagad sa pagkakanta. Sa pagkanta kasi nung nagwatak-watak kami ng mga grupo ko, yun na yung pinaka-fallback ko, yung singing naman. Pero in fairness naman talaga, napakaganda naman talaga ng boses mo. Kung may tinatawag na angelic talaga? Voice, angel voice ka lang, hindi ka angelic. Ganon. Ayun, anyway, King, do you have any questions for Jazz? Good evening sa'yo, Jazz. Hajimashite. Hajimashite. Although ngayon lang tayong nagkita, ang dami ko nang narinig tungkol sa'yo. Kasi, nang sabi ng mga friends ko, nanalo ka daw sa Grand Champion ng Philippine Embassy's Amateur Contest. Yes, 1995 yun. 16 years old pa lang ako noon. Ayaw mo sila maguluhan. Okay. Anong naging pagbabago ng buhay mo since nanalo ka? Mabilis. Yung facing ng pagkapanalo ko after nung magwatak-watak yung grupo ko as dancers. May tumawag kagad sa akin na mag-join ng band as vocalist. Doon, nag-start ako sa Human Torch Band. Balik yung 2004, nung pumunta ko dito sa Japan, naabutan ko si Justin sa Kusi, to Human Torch pa siya noon. From there, nakita naman talaga, ang galing talaga kumanta, passion niya talaga ang pagkanta, and recently, kaya ako nasabi yun, sumali rin siya sa isang napaka-extravagant na competition, at hindi dito sa Japan. Ginawa ito sa Hollywood, di ba, Bess? Tama. Yes, yun, W Copa. Ano ba ibig sabihin nun? Sa World Championship of Performing Arts in Hollywood. Yes. Bali, isa siya sa mga nag-represent ng Philippines. And of course, isa rin siya sa mga nagbigay rin ng karangalan para bigyan tayo ng mga medals na mga magaganda. Yes. Kaya we are so proud of you, Bess. Ang galing-galing mo doon. Maraming salamat dahil itinaas mo yung bandera ng Pilipinas. Proud ka? Proud ako kasi sumuport ako sa iyo, di ba? Hanggang Thank FB. you, salamat. Hanggang FB ba naman? Actually, lahat naman ng representative ng Philippines here in Japan na sumali doon, nagpapasalamat sa suporta na binigay ng Philippine community, of course. At mga sponsors, lalo na. Actually, Grand Slam yata ang Pilipinas. Yes. Actually, hindi na na-overload na sa bagahe ng medals ang Pilipinas. Kasi almost 100 plus ang naiuwi ng Pilipinas from gold to silver and bronze. Pero pa yung plaque. And also yung Grand Slam kasi yung Grand Champion from junior to group and senior, Pilipinas lahat. Wow. Bongga. I'm proud to be Pinoy. Yes. Diba? Kaya swerte yung mga sasali this Coming 2014. No? Kasi talagang ang tingin ng ibang lahi, ibang countries, pagdating dun sa mismong competition, talagang ganun sila. Once na nakita nila yung jacket mo, Philippines, parang baw sila. Parang akala mo nasa Japan ka kasi sila yung bumabaw sa'yo. Baliktad. Baliktad. Talagang ibang Pinoy. Alam nila na yun ang pinaka toughest kasi worldwide yun eh.
competitor. Pilipinas. So, maiba naman tayo. Alis muna tayo sa profession mo. Bilang, of course, you are a family man, di ba? As a, personal question. Ano naman ang palagay mong diferensya ng isang father figure katulad mo na nandito yung family sa Japan, kumpara naman sa isang father figure na nandun sa Pilipinas? Nandun yung trabaho niya, nandun yung pamilya niya, ikaw nandito yung trabaho mo, at saka nandito rin yung pamilya mo. Palagay mo ba meron kayang konting difference sa inyo? Kasi iba ang buhay sa Japan, di ba? Alam naman natin yon dahil kung madali lang ang buhay dito, tama lang ang isang trabaho, pero ang ginagawa natin, gig tayo ng gig. So, ikaw? Talagang tinanong mo yan. Hindi mo pinalagpas. Anyways, siguro, ang diferensya, in my point of view, ang diferensya ng family man dito, sa Japan, sa Pilipinas is siguro case by case. In my status, since I'm a singer, mas maraming time akong nasa labas. Yung may mga projects, may mga singing engagements sa iba't ibang kaya most of the time wala ako sa bahay. But during my free time, you make the most out of it. Family time talaga yun. Tsaka, since matagal na rin ako dito sa Japan, almost 16 years na, na-adapt ko na rin yung culture ng pagiging father figure as yung mga common Japanese men. Yung parang talagang pasyal mo sila, pasyal talaga. Sa Pilipinas din naman pinapasyal din, pero minsan di ba dito talaga sa Japan kayo sumusundo sa school. Yes. Sa Pilipinas may school bus na talagang kailangan magtrabaho kasi nung padre di pamilya dahil yun ang kinabubuhay nila. And the difference is since my wife is a Japanese, siya yung nagtuturo sa mga bata regarding school. Kasi ako wala naman akong masyadong alam regarding dito sa kanila. Kasi hindi pa rin naman ako masyadong marunong magsulat and all that. Mas believe ako sa mga Filipina na may asawang Japanese kasi hands off ako sa kanila kasi they have to go through like education since parang yung kinder yung anak nila, sila din kasama sila sa nag-aaral. They have to do that kasi yun yung sila yung palaging kasama eh. Kaya believe ako sa mga Filipina na talagang sinusubaybayan yung pag-aaral ng mga bata. Nag-aaral din sila at the same time. Di ba? Believe sila sa katulad mo. Aside from trabaho, nag-aaral, nag-uubento. Kaya talagang hands off ako sa mga Pinay dito. Alam mo, nakaka-relate ako sa mga sinasabi mo kasi I have a lot of friends na nag-single mom sila, pero nagtatrabaho sila sa morning and night, pero nakukuha pa rin nilang asikasuhin yung mga anak nila, nagagawa sila ng bento, kinukuha pa nila sa eskwelahan. Kaya believe talaga ako sa mga Pilipina na nandito sa Japan. Yes. Actually, alam mo naman ng mga Pilipino, talagang masisipag yan pagdating. At saka, inaano talaga nila yung family. Importante kasi sa mga Pilipino. Number one talaga. Yes, correct ka naman dyan. Balik naman tayo rin sa career path mo, Bes. Kasi from being a singer, naging producer din siya, and I'm so proud to tell you na isa po siya sa nag-produce ng concert ko na napaka-successful last year. Thank you pa rin pala. May hawi pa rin yun ng ganun eh. Ayun, so, until now, so what can you say? It has been already 3 years na nagpo-produce ka. Going to 3 years. 3 years. Magti 3 years. Magti 3 years na, diba? So, ano naman ang masasabi mo na career path na nangyari para sa'yo this time? Ano naman ang changes na nangyari sa'yo? Actually, ang sabi ko nga, ang promise ko this year, mag-join lang ako sa mga events. Huwag muna mag-produce, mag-lilo muna. But, since naumpisahan ko na yung The Voices of Christmas, last 2011, naging yearly na siya. So, meron na ngayong 2013, TVOC. Kumbaga parang naging pledge mo na siya. Yeah. Nag-umpisa kasi yun dahil meron akong nakita sa Facebook na bata na may sakit na cancer. And this is Mark Salazar.
ano pa siya noon, mag 1 year old pa lang ata siya. And he has a liver cancer. So, syempre, they need financial support for the medical. Because they're not well off naman guys. So, nag-start doon kasi nakikita ko siya pagbukas ko ng FB ko. Pagbukas ko sa wall ko, siya palagi. So, parang, ano to, bakit may gano'n? Diba? Parang, since, yung isang, actually, kasosyo ko na magpo-produce, nag-back out. So, parang, nasabi ko na why not, siguro, ako na lang. Parang, dun nag-start yung sa isip ko na don't give up. Kahit anong mangyari, kahit anong may mangyaring hindrances, kailangan huwag ka mag-give up kasi if it's God's will, God will stop that. No, I mean, if it's God's will, God will support that. God will support that. If it's God's will na hindi ituloy yon, hindi talaga matutuloy. Kaya lang, naituloy namin. So, ito na, naumpisahan ko na. Hanggang sa ngayon, luckily, 3 years old na siya. Si Mark. Actually, na-meet ko siya, di ba? And successful yung operation niya sa Taiwan. Yun. Happy naman ako kasi tawag niya sa akin best friend. Wow. Tawag niya sa mga sumuporta sa kanya is best friend. Lahat ng mga artist ng TVOC, The Voices of Christmas since 2011, 2012 at yung mga ngayon, 2013. Alam mo yan, nakakatuwa kay Jess eh. Hindi niya lamang inisip na ma-entertain yung mga tao dito na nanonood sa kanya sa Japan, kundi at the same time is makatulong din siya sa kapwa na nangangailangan. And by the way, isa sa mga sumuporta din doon as a sponsor, si Connie. Ay, alam mo naman yun si Colette. Hanggat kaya, kakayanin. Actually, hindi pa nga siya makapunta noon. Nung time na yun, kaya lang, nagulat ako kasi kasama ba yung bata doon? Kasama mo yung bata, no? Nandun siya, at halos matapos na rin yung kaya lang nandun siya para malaman ko lang na nandun siya. Alam mo naman si Connie, napaka-supportive din yan. Ayan, so anyway, alam ko magiging busy ang panahon ito dahil it's the season of Burr. Alam mo naman, October, November, December. So, meron ka bang mga upcoming events na lalo na parating na yung Christmas? Oo, ito, umpisa natin sa November 24. Kasama po ako doon sa Queen of the Night. This will be held in Sex Nihon Bashi. Nihon Bashi. Mabuting malinaw. Wala pong sex doon. Sex Nihon Bashi. Kasama ko po doon yung magko-concert, major solo concert ni Apple Campos together with Ivan, me, and yes, I'll be there too as a special guest. Ayan, and also, December 8, The Voices of Christmas 2013 exclusive. Third leg. Ayan, dito po sa Omotesando, Las Chicas po. Ayan, so marami kaming i-feature na yung previous artists din, nandun yung iba. And of course, some new artists will come out then. Actually, it's not more of me. The concert is not more of me kasi usually kinakanta ko lang naman as dalawang kanta lang. It's more of introducing new faces, giving work to my fellow artists. Kasi syempre Christmas, di ba? Yeah. It's only my way of parang ipakilala din sa tao yung mga pwede nilang ma-contact in the near future kung may mga events sila. Yun din yung showcase ng event. Aside from tumulong. Yun. Coming from my experience, napaka-selfless na tao nito. Walang ka-pride. Walang ginawa kundi kapag merong sobra, ibibigay niya. Minsan na nga, wala lang nga maibigay, binibigay pa rin. Ganyan talaga si Jess. Kaya umuutang ako sa'yo. Hindi naman din. Namumutang din naman ako sa'yo minsan. Ganun ba? Adi, kalimutan na yung utang. Ay, hindi pwede. Ayan, anyway, maraming salamat. And of course, hininto natin na hanggang Christmas lang. For the upcoming year, do you have any plans of producing some new shows ba? Projects lang, mga palagay mo na gusto mong i-target? Sana mapungsoy ako, no?
Ay, naku, mabubuksan ka. 2014, no? Nandiyan dyan si tita. Alam mo naman, yung Charms and Crystals ay sponsor dito. Libre lang, okay. Sabay libre. Anyways, I'm expecting or I'm praying and hoping that God will give me another successful year this coming 2014. And may mga planong auditions dito sa Pilipinas. And I just hope lang na maging maganda yung resulta para this is not actually for me. I'm not doing this for myself. I'm doing this for everybody that I want to help. Yan. Anyway, maraming salamat, Bes, at napagbigyan mo kami rito sa KNC. Ang tagal ka na namin nililigawan. Oo nga eh. Busy kasi. Buti may time. Buti nagkaroon ng time. Paminsan-minsan, gawa ka ng time. Paki-explain. Ikaw naman galaw-galaw ka. Habang may time. Thank you so much, Bes, for coming here at KNC. At, Thank you rin. ayan, of course, don't forget on November 24 sa SEC, sa Nihon Bashi, ayan, for the solo concert of Miss Apple Campos, together with Mr. Jess Ramirez, Ivan Panessa, and I will be also guesting there. And this coming December 8, that will be a Sunday at Omotesando, Shibuya, for our TVOC, The Voices of Christmas 2013, featuring some of the previous artists from the former TVOCs, and of course we will be introducing new artists. Tickets are only for... And this time may mga DJs pa. May mga DJs, It's after our party meron din. I see. So, if you want to avail any of the tickets, you can follow Jess in his Facebook. Facebook.com. Excuse me. Just look for Jess Ramirez. Ando dun yun. Facebook. Sa Facebook, ayan na. So, dun nyo lang po i-inquire regarding sa mga tickets sa mga upcoming shows niya. Thank you so much, Jess, again. Maraming salamat. At pagbabalik po ang KNC. Kabayan! Atin to! 目指しているものはこう世界のトップレベルにこう自分らがなっていきたいっていう思いがあるので、日々こう進んでいく、進化していく時代にこう半歩でも先を行けるように日々こう研究と、勉強とトレーニングをしてクリエイティブな集団になるようにしていきたいなと思っています。 Yes, mga kabayan, welcome back here at KNC. And of course, this time we have another performing artist in the house. A while ago, kasama po natin si Mr. Jess Ramirez, and he is a singer. This time naman, may kasama naman po tayo, pero a professional dancer. I'm so proud to introduce you a very good friend of mine, Mr. Bojo Obligacion. Hi, Boj! Hi! Welcome to KNC. Good evening, Reg. Good evening, King Bongbo. Oo, di ba? Oo nga eh. Sa tagal natin magkaibigan, ngayon ko na nalaman, obligado ka pala. Spanish. Spanish, di ba? Ayan. So, alright. Bojo? So narinig ko isa kang professional dancer. Since when ito?
Actually, nag-start yung pagsasayaw ko. It was the year of 1998. So, bali, nag-start ako ng pagsasayaw nung pagka-graduate ko ng college. So, actually, wala sa plan, wala sa linya. So, graduate ako ng business management, pero biglaan lang. Parang natulog lang ako pag gising ko, gusto ko magsayaw. Parang ganun yung nangyari. I see. So, bali, hindi ito tinatawag na hobby. Oo, hindi hobby. Hindi? Oo. As in talaga nung bata kasi ako, parang ayaw nilang nagsasayaw ako eh. Kasi, alam mo na yung mga magulang, sabihin nila, puro kasayaw, puro kakalokohan. Kasi yung image ng dancer sa Pilipinas, talagang napakababa. I see. Hindi katulad ng ng mga kumakanta kasi may contest sa tinatawag na nakikita sa TV. Pag dancer kasi automatic ang iniisip nila, back up. Oo, yan. Ganun ang normal na nasa isip ng mga magulang natin, di ba? So, ibig sabihin, you know how to dance, bata ka pa lang. Siguro parang sa sarili ko lang, alam ko na parang marunong ako magsayaw. Marunong ka magsayaw? Oo, nahihiya ako eh. Ay, naku, hindi ka marunong. Magaling kang sayaw. Salamat. Oo, that's for sure. Palagi ka namin kasama sa show. So, ibig sabihin pala na talagang hindi mo talaga siya gustong karirin before. Oo, wala talaga. Malayang-malaya. Tsaka kasi, mahihain kasi talaga ako. So, parang pag may ginagawa ako, hindi ko sinasabi sa mga tao. Sinasarili ko lang parate. I see. So, you started out sa Pilipinas, di ba? So, sa TV ka agad o sumali ka muna sa mga contest? Ayun. Bali, nung nag-start kasi ako magsayaw, hindi ako sumali sa mga contest. Ang nangyari, audition agad ako. Wow! Oo. So talagang wala akong experience, walang talaga. Yung napapanood ko lang sa TV dati, mga Maneuver, Street Boys, pinapanood ko sila at ginagaya ko lang ang mga sayaw nila. Then nung time na nagkaroon ng audition, actually yung kapatid ko kasi nauna sa akin. So nakapasok siya. So parang nagkaroon tuloy ako ng kaya ng kapatid ko, baka kaya ko din. So bali, ang kapatid mo naging inspiration mo to push through. Oo, to push through. Pero actually, before, nagdadalawang isip ako. Kasi alam mo sa atin, pag nag-dancer ka, kailangan complete package. Bukod sa magaling kang sumayaw, gwapo ka. Wow. Doon na panghinana ko ng loob. Kasi parang nakikita ko nga sila. Sino may sabing hindi ka naman gwapo? Di ba? Gwapo ka naman. Ganun talaga, sabi ko, gwapo ka, kaibigan kita. Balik doon, nagkaroon ng so talagang challenge ko yung sarili ko. So pag pumupunta ako ng audition studio, nakikita ko, ang gugwapo nila, talagang maartistahin. Kasi ang nag-start talaga niya dahil doon sa UMD. Yung UMD ang nag-start ng mga male dance group na lahat puro gwapo. So doon nagkaroon ng nagsulputan yung mga magagaling na dance group, tapos may mga mukha. So parang artista kasi sila eh. So talagang sinasamba sila, maraming fans. So, actually doon nag-umpisa yung change ng tingin sa mga dancers. Na hindi lang pala sila pang back-up, pwede rin pala silang front. Yes, tama. Kasi before that, siguro nung 80s era, puro ang ginagawa nila pang back-up lang. So nung nagkaroon ng UMD, doon nagkaroon ng start na nagbago yung image nila, na nagkakaroon na sila ng spot. Halimbawa yung Itbulaga. So halimbawa from Monday to Friday, every opening, iba't ibang grupo ang nag-open. Na dancer lang talaga. I see. So, nung nag-audition ka, anong mga group of dancers yung sinalihan mo? At saan ka tumagal na group? Okay. So, bali yung unang-unang grupo na sinalihan ko, it is Universal Dancers. Dancers. Hindi dancers. Hindi dancer. Okay. Dancers. Kasi kailangan sa Pilipinas kasi, para sumikat yung grupo, kailangan magkaroon ka ng image na nag-trademark dun sa mga televiewers. Halimbawa yung UMD, di ba? So sila na yung may pangalan na Universal Motion Dancers. Okay. So nung na-disbanded yung grupo, kami yung pumalit sa position nila. Balik kaya yung parang part 2. Actually, pero iniba ng image eh. So nagkaroon ng male, tapos may female din. May female din. I see. Okay. Aside from the naman sa Universal Dancers, hirap magiging dancers. Nakakabulol. Ano ba yung ibang mga nasilihan mo pang mga dance groups? Ayan, after ng Universal Dancers, pumasok ako ng Body Hit. Body Hit pa, Lin Tamayo. So, bali, yung Universal Dancers, hawak naman ako ni The Legend, Jilin Eugenio. So, yun. Then, nag-try din ako sa ABS-CBN. So,
nag-audition din ako kay Ana Feliciano, kay Mel Feliciano. Then lahat ng mga halos mga choreographers sa Philippines, nakasama ko na. Wow. At lahat ng mga magagaling na dance group sa Philippines. Ganun. At take note, at sabi niya kanina, ayaw niyang sumayaw. Diba? Pero halos lahat yata ng binanggit niyang tao, kilala. So, eto naman, alam ko on my part kasi, pag sinabi mong, performing artist ka, of course, may tinatawag na singer, dancer, di ba? Pero pag singer kasi ako, kailangan din kahit paano marunong sumayaw. Palagay mo ba at my age, kaya ko pa bang gayahin yung sayo mo? Although hindi naman tayo nagkakala yung dalawa, parehas pa tayong bata, di ba? Batang-bata naman tayo dalawa. Yung katulad ko din, na matigas yung katawan, may chance pa bang matutong sumayaw? Oo naman, kayang-kaya. Kahit ganyan, yung mga age natin, mga age bracket natin, mga bata, kayang-kaya. Actually, pagsasayaw kasi talaga, wala siyang pinipili na bata o matanda. As long as na kaya mong sumabay sa rhythm, kaya mong sumabay sa galaw. Kasi yung pagsasayaw kasi, meron naman mga iba't ibang klase ng pagsasayaw. So may tinatawag tayong basic, advanced, tsaka yung medyo hard, yung mga breakdancing. So actually, pati yung ballroom, pinasok na yan as ginawa na siyang sports, sports, di ba? Even yung pinaka mga bata, makikita mo silang magsasayaw. Dati kasi pang matanda lang daw sabi nila pag ang ballroom ballroom. So ang ballroom kasi, hindi lang naman isang sayaw yan. So marami yan. So marami kang pagpipilian. So pwede ka mamili na tatueba, cha-cha, mambo, swing. Yan ang pinakagustong-gusto ng mga Pilipino, yung binabato-bato, iniikot-ikot sila. Oo. Yung mga Pilipina dito sa Japan, favorite nila yung swing na yan. I see. So, di ba sabi mo nga kanina, Bojo, professional dancer ka sa Pilipinas, and now you're here in Japan, di ba? So, I'm sure ang laki ng diferensyang nakita mo between sa dancer ng Pinas at dancer ng Japan, maliban sa sweldo. Of course. So, yung pumunta ka ba dito sa Japan, how did you adjust? Yun, malaking adjustment. Kasi sa Philippines kasi talaga, pag sumayaw ka doon, as in, kailangan talagang lahat, bawat yung maliit na kilos, so lahat talaga nililinis. So unlike dito tsaka malaki yung stage na pinagsasayawan. Malaki yung studio, para concerts, ganun kasi talaga yung pinagsasayawan ko. So dito sa Japan, medyo maliliit ang stage. Tsaka mas malapit yung mga audience. So kailangan yung galaw mo, kahit malakas hataw, ingatan mo na wag tatamaan. Oo, kasi nga masyadong malapit sila, di ba? Sa culture kasi ng Filipino pati ng Japanese, di ba? Although dancer ka sa Pilipinas, artista ka eh. Artista na automatic ganun ang idea sa mga performing artists sa Pilipinas eh. Palala pag lumalabas ng TV, artista ka na. Dito rin sa Japan ba, ganun din ba ang tingin ba ng mga Hapon din sa mga katulad natin? Sa palagay mo, sa experience mo? Based to my experience, ganun din. Sobrang walang pinagkaiba sa trabaho ko before sa Philippines at saka dito. So ang acceptance din sa atin ng Japan is also the same with the Philippines? Yes, of course. Bali at saka dito yung level up, mataas ang tingin nila sa mga dancers. Sa mga performing artists dito na tulad natin mga Pinay, mataas ang expectation nila, mataas ang tingin. So pag sinabi mong dancer ka, professional sa Philippines, talaga, wow, nagugulat sila. Oo. Unlike, di ba sa Philippines kasi pag sinabing dancer ka, okay. Yun ang usually, okay, dancer ka. Dancer ka, saan? Mga ganong question ka agad ang kasunod. Nakita na ba tayo sa isang contest? Mga ganun yung mga din. And like dito sa Japan talaga, almost every Filipino artist naman dito sa Japan, magkakakilala naman halos lahat. So, after being a part of a dance group, balita ko, choreographer ka na daw. Ano ba yung mga pagbabago dito? Napakalaki. Kasi before, dati, gumagaya lang ako. Sumusunod lang ako sa mga nagtuturo. So talagang, yun lang yung, akala ko hanggang doon lang ang kaya ko. So, there is this thing, nung may nangyari na, gumawa ako ng sayaw na hindi ko alam na kaya ko palang gumawa ng sayaw. So, nagkaroon ako ng idea na, marunong pala ako gumawa ng sayaw. So, nung time na yun, sinubukan ko gumawa ng sayaw, sa TV yun eh. So, wala yung choreographer, hindi nakarating, wala si Jilin Eugenio. So, siguro may traffic or nabaha. So, ako gumawa kasi kailangan na sa show, sa SOP. So, kasi weekly nasa SOP kami. So, kailangan na gumawa ng sayaw. So, wala marunong gumawa ng sayaw. Kasi hindi lahat ng dancer marunong gumawa ng sayaw. So, it takes a lot of, talaga, na pag yung idea, yung creativeness. Hindi katulad sa singer. At saka yung iba yung singer, sa composer, sa mga
writer, ibang-iba. So kami mga dancer, kailangan, lalo na pag sumasayaw ka sa TV, meron kang tinatawag na originality. Hindi ka pwede manggaya sa ibang grupo. So yun ang papakilala sa'yo sa tao na, sayaw nila to. Ganun. Mahirap din yun. Mahirap, no? sobrang Mag-isip hirap. ng step. Napakahirap po. Actually, mahirap kasi, ang my experience kasi, of course, naging choreographer ko rin si Bojo doon sa isang pinagtrabahuan ko sa Bayani's Kitchen. Sa Kanay. Planning yun, mamo. Kay Mamo. Oo, kay Mamo. Bali, ang ginagawa talaga niya, hindi lang siya basta-basta nagtuturo. Tinitingnan niya muna kung yung tuturuan niya, kaya ba yung ituturo niya. Kumbaga, ayaw niya rin mahirapan. It doesn't mean na porkit komplikado yung sayaw, magaling. Minsan lang, ang inaano kasi dyan yung synchronize lang talaga. Oo. It may be small movements, pero maganda yung pagkakagawa. Ganon mag-isip si Bojo. Kumbaga, parang katulad din kami sa mga singers. Hindi kami basta-basta kakanta na kahit anong gusto namin kantahin. Siyempre, titingnan muna namin yung audience namin. Kung magugustuhan nila, kakantahin din namin. Yan, oo. Ganun yung style na ginagawa niya. Kaya, in fairness, ang dami-daming activities na ginagawa rin ni Bojo. At dahil dyan, tinanong ko na maraming activities. Katulad din kanina kay Mr. Jazz. Ayan. Meron ka ba mga upcoming events this time naman, Bojo? Ayan, so dito sa Japan, maraming mga shows and upcoming events. This November, invited nga rin pala ako sa concert ni Apple. Isa ka rin sa mga Yes, isa rin ako sa backup dancers na kinuha ni Apple sa November 24. November 24 sa Zex. Sa Zex, sa Nihon Nihon Bashi. Bashi. Ayan. Oo, So, please watch out for that. And December, maraming lineups ako ng show, so hindi pa siya confirm. Hindi pa confirm. So, sige, i-plug na lang muna natin yung kay Apple. That will be on November 24. November 24. Sa Sex. Ayan, Nihon Yes. Bashi. The very first solo concert ni Miss Apple Campos entitled Queen of the Night. Ayan, sana po makapunta kayo. Ticket is only for 3,500 yen. Ayan, so if you have time, sana makapunta kayo. And of course, Bojo, you have a regular gig naman, di ba? May regular gig ako. So if you wanna watch us live, sa Magellan, sa Kawasaki, you can see me there na nagtuturo ng mga sayaw sa mga all kinds. Hindi lang sa mga dancers, pati sa mga hindi dancers, nagtuturo ako ng sayaw. Ayan. So, sa mga gusto pong kontakin si Mr. Bojo na palagay ninyo, nahirapan kayong gumawa ng sayaw, pwede nyo po siyang kontakin. Ayan, speaking of dances nga pala, so lahat ng klase ng sayaw, nakakapag-create ako. So talagang inaral ko siya. So na-input kasi sa utak ko before, akala ko kasi nung galing ako sa Universal, magaling na ako. So hindi pa pala. So nag-shift ako from Universal Dancing, nag-shift ako ng ibang grupo, nakita ko ng mga jazzers, ballet, break dancers, so lahat. So nung nakasama ko sila, ang ginagawa ko, pinapanood ko yung mga styles nila. So doon ako nakakuha ng idea. Nung nakakuha ko ng idea, ganito pala yun. So inaral ko lahat ng basic ng sayaw para masabi na professional choreographer ang kaya kong ano yun. In short, siya, isang variety talaga siya. Variety, Kompleto sa rekado. Kompleto. So, Bongga. Ayan. Anyway, you can, saan ka ba nila pwedeng makontak, Bojo? you can catch me sa Magellan nga pala. If you wanna try sa Magellan Kawasaki, then pwede nyo akong kontakin sa facebook.com Bojo Power Dance. Yan. And my contact number is 090-1762-5254. Ayan. So, yan, makakontak nyo po si Mr. Bojo Obligations. Sa ganung pamamaraan. Anyway, Bojo, maraming salamat. Thank you very much sa Reg, Thank King, you. sa KNC Production. Ayan. Ate Colette, thank you very much Yes. for inviting me. Thank you so much, Bojo. At dahil dyan, magbabalik pa rin po mamaya ang KNC Kabayan Atin To. And welcome back, mga kababayan. This time we have a very special guest.
he is a professional glamour and fashion photographer. Yes, Reg. Alam mo ba, ako'y naging isang subject rin ng kanyang photography. Wow, that's nice. Isang gaganda talaga naman kuha niya. So, huwag na natin patagalin pa, King. This time, help me welcome none other than Mr. Nonoy Eston Ramirez Figueroa. Ayan, Noy, welcome to KNC. It's my pleasure to be here. Yes, and so let's start. Okay. First and foremost, can you give us a brief background of yourself? So, taga saan ba si Nonoy? I grew up and raised in Iloilo, but my parents are from Pampanga, and Cebu. My dad is pure Kapampangan, and then my mom is Cebuana. But I am Ilonggo because I was raised in Iloilo. I see. So, your lineage is different, but you grew up in the province of Iloilo. Yes. Wow. Napaka roundabout ng kanyang buhay. Pero that's nice. And then, so, when did you start doing photography, and why did you start doing photography? My photography is evolution of what I do before. When I was in high school, I used to be a draftsman. I paint, I draw pictures. But after school, I went to work. I don't have time to paint anymore. So I switched to photography. It's easier. So I started taking photos. So my photography starts after graduation in college. Wow. So, ibig sabihin pala, photography is actually your hobby. Yes, Before. it used to be. It used to be. And then it became your profession. Half of my Profession, yes. Okay. So, what field of photography do you specialize in? Ano mga favorite mong subject or theme, and bakit? Recently, or maybe 3 years ago, I decided to switch to fashion and glamour photography. I take photos of models. Like her? Yes. And I love fashion. That's why I switched to fashion and glamour photography. I see. That's why you chose this. Yes. It's your gist, kumbaga. Magaling din naman talaga. Yung, di ba, yung nakita ko yung work niya. Stylist ka din. Style mo na stylist din. Yeah, Photographer siya. kumbaga, I'm really, as a photographer, I'm really, anong tawag doon? Yung parang, What do you mean? connected talaga ako sa lahat ng nangyayari. So, kumbaga... I'm not just a photographer, but I always make sure that I'm connected with the model, with the makeup artist, with the designer. So in short, you're doing this with passion. Of course, yes, I do it. I love what I do. That's why I'm really Involved. yes. I love the composition of your photos. Thank you. Do you decide the composition of your photos before mag-shoot sa model, or you adjust the composition after the shoot when everything looks great already? The process of my photos is, before the photo shoot, we already have plans. What kind of look and what kind of output we're going to achieve. So, pre-planning pa lang, we already decide kung ano yung isusuot, anong kulay, ano yung magiging background, and then the photo shoot takes place. Then after the retouching, it follows the adjustment of some details na lang. And then the output na. So, Noy, could you describe the mood of your shots? I mean, do you have preferences in pictures, like you prefer color over black and white, or film based from digital? Ano ba? With photography now, it's most likely digital na Yes. lahat. May mga nagfi-film siguro konti na lang. But in my case, I love colors. I really love colors. Yes, I could see that in Facebook. If you can see my photos, lahat sila talaga makukulay. So, but I don't limit myself. I do black and white. I do a vintage look, which the color is a little bit hindi masyadong obvious sa mga picture ko. But total, makulay talaga. Makulay yung mga talaga. pictures. So, ibig sabihin pala nito, you're a very colorful person. Yes.
Okay. So what's an effective photograph? How important is the photograph's mood in coming out with good pictures? The mood, depende. Depende sa, if you're an artist, meron kang mood na gustong i-achieve. Merong mga picture na you want to look at sad. Merong mga picture na you want to look at happy. May mga picture na gusto mo maging parang social ang dating. Merong mga picture na gusto mong luma ang dating. So, yung mood is depende. If you have some clients or wanted to look this way, then ina-achieve yon as a photographer. So, until now, for 7 years, diba, you've been taking photography as a profession. Ano bang pinakapalagay mong napakahirap na iset na mood? In your case? In my case, siguro, parang hirap ng tanong mo. Parang wala namang mahirap. Wala Kasi, yung mood kasi it comes na talaga during the photo shoot. Malalaman mo talaga na, kung sa pre-planning pa lang, you decide already. So, hindi ka na mahihirapan. When you plan, and then you do what you plan, then yung output na yun, ma-achieve mo na. So, hindi naman ganun kahirap. Okay, so, another factor in photography, normally, ang dami na lumabas ng mga gadgets. Oh, yes. Or what they call camera, Nikon, Canon, Sony. So, in your case, ano ba ang ginagamit mo? And is the brand or the kind of or type of camera important to produce a good or great photo? For me, the brand, not really. Hindi masyado. But me, I use Nikon. Nikon. I started with Nikon until now. I use Nikon. But, syempre, meron yung mga produkto, yung mga brand, meron silang low-end and high-end. Syempre, meron talagang kaibahan yung magiging output. Yung from low-end to high-end. From the lenses and the body itself. They produce magkaiba doon sa mga body and lenses na mga low-end na ito. So, if you have good budget or marami kang pera, then you can buy high-end. Ay, nako, I'm sure you have. No, but photography is kind of course, you have to invest if you want good qualities, diba? Oo, totoo yan. Gadget, ang dami. Ang dami mong magagamit. Pero syempre, yung iba doon, hindi mo naman magagamit lahat. Depende yon sa'yo. Like for example, if you shoot landscape, then maraming mga filters na binibili. Para ma-achieve mga certain look ng isang picture sa landscape. It's the same in seascape. So, yung mga filter na yun, they're expensive. Yes. So that's why, dito na lang sa fashion photography. But in fashion photography, it's kind of expensive too. Also. Yes. So, before I buy a gadget, pinag-iisipan ko muna kung it's really worth it or not. I see. Okay. So, Noy, are you affiliated with any photo organization? Do you join photo contest or what's the best recognition you have received so far as a photographer? Oh, okay. So far, right now, I was featured in Manila Bulletin. Wow! It's a national paper in Philippines. And then I do have some cover photos in local magazine here in Japan. I have some centerfolds. And then I joined several contests. Yung iba nanalo, yung iba talo. Yes, I have some organizations in Manila. Here in Japan? Here in Japan, yeah, I support some of photography groups. But I'm not really that active kasi when I'm here in Japan, I have other work. Yes. So, most of my time, doon naka-focus. And then, if I have free time, then I do it sa photography. I see. So, Noy, if you're to show your deepest views on photography, what is photography to you? For me, photography is a talent. Photography is a passion. Photography for me is
a thing that you wanted to do. So, sa photography, na ilalabas ko kung ano yung pagiging artist ko. Which is all of the time. Lalo na sa FB. Galing na. I think for him kasi para talagang it's not just being a profession, talagang it's a hobby. He enjoys doing it. Even do sa smallest things lang, pinipicturean talaga niyan. Minsan nga nakakagulat, ano ba naman to? Walang kamalay-malay. It's a glamour and a fashion sense din. Anyway, so if you could go back in time and teach yourself something that would have made your career as a photographer easier, what would it be? Siguro if I can turn back time and then siguro kung mayaman kami before, I'll study photography. Full course. Yes, full course. But photography for me kasi it's expensive. So siguro okay na yung ganito na. Your works are really good. Thank you. I could see, of course, the aesthetic sense, and of course, the retouches. Yes. Paparetouch na ako. Sure. Why not? And you promised me, of course, I Yes. never forget, that I will have one photo shoot with you. Gamitin ko sa concert yun. Yes. Sige, sabihin mo lang. Wes. So, if you could summarize your accomplishments as a photographer, what is your ultimate goal as a visual artist? Ultimate goal. Siguro, I want to penetrate in local magazine in Philippines. If I could try also here in Japan, yung mga tipong mga Metro magazine sa atin, yung mga FHM, siguro mga ganon. Yun yung mga ultimate goal ko. Siguro someday. Actually, it's a normal dream for fashion and glamour photographers talaga yung ganon. Sige, why not? You can do that. Oo. Kayang-kaya. So, I'm sure there are a lot of our audiences, yung mga televiewers natin, who are venturing at the same thing right now. Pero siguro, some of them are doing landscapes, some of them are doing your thing. What could you advise in general para sa mga taong gustong mag-venture into photography? What kind of tips could you give them? Siguro... Aside from having lots of money. Kasi sabi mo kanina, it's very expensive. Yeah, for me, it's very expensive. Siguro may advice ko, if you're starting, kung ano yung meron ka, you make most out of it. Kung magaling ka na, then it's time to upgrade, then you can upgrade. Pero, marami kasi ngayon sa photography yung plagiarism. Plagiarism. Yes. Siguro wag nilang gawin. Actually, Kung sakali. I saw some of that in Facebook. They tried to use another person's photo and claim it na kanila. Yes. Pero Usong-uso ngayon. they do that dun sa lugar na hindi kilala yung tao. Para hindi malaman na ginamit pala yung photo niya. But photography world now is really connected. Yes, it's because of the internet and everything. Yes, because of social media, madaling ma-detect. So if bago ka pa lang, huwag mo nang gawin. Yes, and of course have your own originality. Of course. That will be the trademark of your name. Diba? It's okay to get ideas yes. and inspiration from other artists. Like, yung mga sikat na mga photographers, syempre, wow, yung mga gawa nila. So it's for me, it's not bad to be an inspiration, yung maging inspirasyon mo sila sa mga gagawin mo. Pero wag naman yung parang carbon copy. You must have your own style. Eventually, you will develop. Along the way, you will have your own style. You will develop your own workflow as a photographer. So, siguro, pinaghihirapan din yun. Oh yes, at saka I could see that you like playing with fantasy photos. Yes, lately, yes. Oo. Because some of my clients, I have some clients, Japanese clients, na they want their photos to look like fantasy. So, nagre-retouch ako ng mga picture the way they want it. And in fairness, mukha siyang Final Fantasy. Nakakaalo. Hindi, Japanese like it that way. Yung parang ano na sila, yung parang
ang dating na nila talaga parang porcelain na talaga Oh, yung yes. balat. Yung parang manga. Oo, manga type, diba? Anime. Oo, anime na talaga. Buti na lang hindi niya ginagawa sa'yo yun. Kasi maganda naman ang balat mo. Yeah. Gusto ko din, fantasy nga ako. Pero she told me na gusto niya maging Mag-fairy. fairy. I Yes. think I saw that also in FB. Yes. Why not, diba? Oo. Basta yung theme ko, songbird. So nakalagay ka sa hawla. Oo, ganun ako nasa loob ako. Pwede. Pwede yan. Pwede yan. Oo. Sama ko siya sa loob. Anyway, Noy, ayan, maraming salamat. Do you have any upcoming events o kaya yung mga seminars? A lot of our friends attend seminars kasi, diba? Do you have anything going on with your career? I do workshop. Mhm. Recently, I have 2 workshop. Which And I was kasama makeup ko artist. siya. Aha. Si King, kasama ko siya as my makeup artist dun sa workshop na yon. Pero right now, wala pa namang naka-line up. Naka-line up. Yes. Okay, so, can you inform naman our televiewers? Baka gusto nila sa'yo magpa-picture. Yes. Okay. I have... Kung sa kanila maano. Yes. Ayun. I have website, but hindi na siya masyadong active. But if anyone could contact me on Facebook. My name on Facebook is Nonoy Estong Figueroa. It's searchable, so they can find me on Facebook. Okay. Ayan, so, ladies and gentlemen, just look for Nonoy Estong Figueroa in Facebook. Yan. Ganun talaga kahaba ang name niya talaga. Full name talaga siya. Para siya nangangampanya. Hindi. Thank you so much, Noy. Thank you. It's our pleasure to have you here at KNC. Thank you for And having me. we hope to have you again here. At magbabalik pa rin po kami mamaya with other of our guests sa pagbabalik po ng KNC Kabayan Atin To. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Narito po tayo sa isang episode ng Charms and Crystal. Ang ating pong panauhin ngayon gabi ay si Mr. Nonoy. Magandang gabi sa iyo, Good Mr. evening. Nonoy. Ano ba ang iyong gustong malaman? Gusto kong malaman yung career at saka yung kung ano yung magiging magandang epekto ng 2014 sa 14, akin. okay. Anong year ka ba pinanganak? Year of ano ka ba? Year of the Dragon. Okay, Year of the Dragon. So, ang Year of the Dragon kasi this year is nasa iyo kasi ang number 4, love and romance luck. Good ka sa love and romance luck. But then, afflicted ka kasi ng Taisoy. Kasi, ang direction kasi ng Dragon is nasa southeast. So, ang southeast direction ngayon is afflicted ng Taisoy, which is yun yung nagbibigay ng mga misfortune sa atin. So, kung mayroon man tayong mga ginagawa or gustong gawin, may nagbablock. Yun. So, gusto man natin gawin ng isang project, kumbaga parang may humaharang. Pero, ang mga taong nasa paligid mo is very supportive sa iyo. Pagdating naman sa career is okay, kaya lang, next year siguro medyo laylo ka next year kasi Lilo saan? more on next year kasi more on may mga trouble, may mga argumentative na darating. So, yun lang ang pag-ingatan mo. Meron ba tayong pangontra? Meron tayong mga pangontra. Halimbawa, like next year, nasa iyo ang number 3 quarrelsome star. So, ang number 3 kasi, ang flying star number 3 kasi is fire element. Next year kasi, ang flying star mo is number 3, which is quarrelsome. So, para ma-protect yun, kasi sabi mo nga kung ano ba ang pwede mga pangontra dyan, pwede ka maglagay dyan ng mga fireball o kaya yung mga kulay red para masubdue yung fire element. So next year mga red? Yes, mga red. Lagay mo yun sa southeast direction. Meron bang quantity na dapat ganito kadami, ganito kalaki? No, hindi
too much is not good kasi so kailangan balance. Like sa bahay mo, kailangan balance yung energy. Paano ko malalaman kung balance? Kasi makikita mo yan naman sa sarili mo Kung halimbawa, ano ba itong bahay ko, puno-puno na ng makukulay. So, bawasan mo yung ano. So, alam mo yung, di ba, yung yin and yang? Yes. Yun ang tinatawag na balancing the energy. Yung kulay white at saka black. So, kung nakikita mo sa paligid mo na, itong kwarto na ito is masyadong plain. So, lagyan mo siya ng pangontra. Red yung dominant. Pwede, oo, pwede. O kaya pag masyado namang dark, lagyan mo siya ng konting karoy or maliwanag na kulay. So, para mabalance yung energy mo. Wow. So, kaya pwede ka pang mag-ano. Yung about sa career mo naman, ang career kasi natin is nasa north direction. So, kung gusto mong i-enhance yun, pwede ka maglagay ng mga water element. Like, aquarium? Aquarium, pwede rin. Aquarium. O kaya, pwede ka rin maglagay na. Kasi ang north kasi is, water element So, pwede ka maglagay din ng mga aquarium. Tapos, yung sa ano mo naman, pwede ka rin maglagay din ng mga kulay blue or black. Okay. Okay. Pag financial naman, kung gusto mong i-enhance yung financial direction mo, pwede kang maglagay sa southeast. In general kasi, ang southeast kasi is wealth direction yan. So, pwede ka maglagay dyan ng waterfalls or aquarium din. Or pwede ka maglagay ng mga green plant o kaya yung tinatawag na money tree. Ilagay mo dun sa southeast. Kasi, in general, yun ang wealth direction. Wow. So, sabi mo sa akin, may mga pangontra. May pangontra ba ako na specific para sa akin as a Year of the Dragon na meron bang pangontra na pwede ko siyang dalhin kung saan ako pupunta? Because I always travel. Okay, mas maganda kung maglalagay ka palagi na keychain. Red Dragon Amulet is very good para protection yun sa mga quarrelsome, sa mga argumentative. Yun. Pwede din siya sa accident? Yes, pwede. Kasi mayroon yung taisui na nakapalawit din. Parang taisui amulet or may protection yun na mantra. May naka-engrave na mantra. So, mas maganda kung yun palagi mong dadalhin. Or pwede ka magsuot ng bracelet for protection. Oh, okay. Yun. Pag-attract ng wealth? For attraction ng wealth, pwede ka, kasi yung keychain na yun may kasama ng mantra to attract wealth. Kasama? Kasama na lahat. Parang all-in-one? All-in-one na siya. Saan naman ito na pwede? Pwede mo itong makita sa aming store dyan sa Baraki Nakayama, sa Funabashi. Nandyan po lahat ng item namin. Kung mayroon kayong mga gustong malaman or mga items na gusto ninyong isuot or dalhin bilang keychain is nasa shop po namin. Wow. Sige po, bibisita po ako sa shop ninyo. Okay, maraming salamat. So, sa mga gusto pong magpa-consult, magpa-feng shui, lalo na po sa darating na next year, para sa next year kasi sa tayo Horsewood. Year of the Horse. Year of the Horsewood. So, sa mga gusto pong magpa-consult, punta lang po kayo dyan sa nakalagay sa screen. Ito po si Marivic Oyama ng Charms and Crystal. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Konnichiwa. Oisogashi naka, kite itadakimashite hontou ni arigatou gozaimasu. Rhythm of the heart. Utawit is one with the world, one with the Philippines, in the relief efforts for the Yolanda victims. Our hearts and prayers are with the victims' families and everybody affected. Utawit was created in the inspiring love and cherishing friendship. Our passion for love for music, our love for our neighbors. While we do the best we can, Filipinos find singing as an avenue to ease the longing of loved ones left behind. While we enjoy the harmonious friendship with our kababayan and our Japanese brothers, we are also helping
supporting less fortunate people back in the Philippines. Utawit is backed with a dynamic network of Filipino groups all around Japan. We have gone so far that we will always be there for each other. On behalf of the Utawit National Executive Committee, thank you very much to our regional organizers and supporters all around Japan. Thank you very much to our Japanese friends and our dedicated sponsors. And that is what Utawit will always be, rhythm of the heart. To everyone. Nothing exists in a vacuum. And Utawit was conceived to recognize the concentration of amazing singing talents here in Japan among Filipinos and Japanese. Every year, Utawit proceeds are given to charities like Gawad Kalinga in recognition of the challenging conditions that continue to remain in the Philippines, whose solutions need the help and support of all stakeholders, both in the Philippines and overseas. This year, how can Utawit 2013 not be affected by the tragedy wrought by Yolanda in the Philippines? Utawit, like Filipinos and Japanese across Japan, holds hands with the rest of the world in solidarity for the victims of Typhoon Yolanda. To address us today is a leading light of Philippine business. Since his assignment to Japan in 2011, he and his charming wife, Maria Teresa, have come to be highly regarded for their active strengthening of Filipino-Japanese relations and their malasakit for our kababayans in Japan. It is my honor to present to you the father of the Filipino community. Please welcome His Excellency Manuel M. Lopez, Ambassador of the Republic of Japan. Magandang hapon sa atin lahat. First of all, let me congratulate Irene Caneco, Chairman of this year's Utawit competition. And to all the contestants and supporters, congratulations for a beautiful performance this afternoon. You know, I was telling the competitors yesterday at the embassy how good the Filipino talents in Japan are. I've heard so many Filipino talents here, and hindi ito maluluma kahit sa mga magagaling sa Manila o sa Pilipinas. Hindi lang siguro kilala ang mga kusino ito, no? But you hear them sing like yung tatlong kumanta earlier, parang Apo Hiking Society yan. No? And then the lady who sang reminded me of Sarah Geronimo. Parang magagaling talaga. Kaya sometimes siguro pwede na, tayo na lang. We don't need any more the imports unless the sponsors want to bring isang may pangalan galing sa atin, no? Pero like when the president comes here next month, panay local talents ang magpe-perform sa PhilCom event. Wala tayong mga imported dyan galing sa atin. Because it's time na ipagmamalaki natin yung mga local talents natin na hindi naman talaga malayo. Siguro konting coaching na lang. Maybe with some coaching coming from Marlene, talagang ano yan, pwede na yan. Anyway, we have just been through a very tragic event last week, last Friday. The devastation that was brought upon Central Visayas was of unimaginable proportions. Never before have we seen a typhoon going beyond 300 kilometers per hour. I think this is the biggest ever recorded anywhere in the world. You know? This can compare with Category 5 hurricane that hits the Caribbean every year. Kaya ang pinsala sa mga kababayan natin ay talagang napakasakit, no? Hardest hit was of course Leyte and Tacloban City, but Samar was also badly hit. Siyempre meron din mga ibang probinsya like Northern Cebu
parts of Iloilo and Aklan na natamaan din ng konti. While it may have only affected 5 provinces, ang epekto sa ekonomiya ng buong bansa will be felt by the entire country. Kaya talaga what a tragedy for our country. However, the response of the international community, especially Japan, has been very overwhelming. Talagang every time I see a Japanese, I tell him arigato gozaimasu because of what Japan has done. Only last Friday, they tripled the initial commitment of $10 million. Ginawa ng 30 million. And last Monday, I went to Narita to say goodbye to the first batch of doctors, nurses, and health workers who left on a charter JAL flight. They brought with them sophisticated medical equipment that we don't have in the Philippines, which will make the work of the health workers there much easier. Yan lang ang first batch. I think 2 days after, the second batch left. And last Friday, 350 self-defense forces ay nauna na. I think their mission will be very different. They will try to rehabilitate roads, the airports, and siguro they'll be working side by side with the American Marines from Okinawa. The aircraft carrier George Washington is anchored off Tacloban, and there are 4,000 Marines ready to help in the rehabilitation with all the helicopters and aircraft that the U.S. has. Japan has just dispatched how many warships and rescue ships. Kaya what Japan has done is the biggest support that Japan has given any country since World War II. Kaya talagang so heartwarming what Japan is doing. And to think na only 60 years ago, 70 years ago, we had a war with Japan. But now, we see something very different. Japan and the Philippines moving forward, nagtutulungan. Ang bukas ay tanging sa'yo nakalaan. Kayo'y manggil kulay mo, gugut pawis inalay mo. Di ka na maapi
sa'yo'y walang hanggan. Pag-iisanin, di ko magagawa lumayo sa iyong piling hanggang may pag-ibig laging isisigaw, tanging ikaw. Hanggang may pag-ibig laging isisigaw, tanging ikaw.
trophy natin. Sa ambassador trophy mo tawag, pinapasa po yun. Okay. Ngayon. So ngayon, doon na tayo sa winner. Nininervous na sila eh. Wala tama ba? Singers. Okay, are you ready? Teka muna. Ang mga contestants, ready na ba kayo? Pero wait, palakpakan po natin lahat. Lahat po sila winners. Yes. Hindi ko marinig. One more. Palakpakan po natin. Lahat ng mga contestants. All over Japan. Ngayon. Going tayo. Girl or boy. And the winner. And the winner is... English ko, I wish. Nice score. Great. We have 9 sidekicks in the audience. Siya po ang nakahula sa first, second, and third. Ngayon, It's more fun. Philippine Islands. It's more fun in the Philippines. It's more fun in the Philippines. Philippine Islands. It's more fun in the Philippines. At yun na naman po mga kabayan, natunghayan po na naman ninyo ang isang napakasayang show dito lang po sa KNC. Sana po ay naibigan po ninyo ang aming palabas ngayong gabi.
And before anything else, I would like again to invite everybody. Ayan po ang aking schedule for this week. Every Monday, you can catch me at Ihoan Shinjuku. Every Wednesday, you can catch me at Bayani's Kitchen, Kannai. Every Thursdays and Saturdays, you can catch me at Club Refuge in Kawaguchi. And of course, meron na rin po akong bagong pupuntaan na rin na every Friday. Diyan naman po ako sa Revolution Shinjuku. And gusto ko na rin po i-plug yung mga upcoming shows ko rin po, yung concerts. Ayan po, together with Mr. Jazz and of course with Mr. Ivan Panessa. Ang upcoming first ever major concert ni Miss Apple Campos na gaganapin po sa Zex Nihon Bashi. That will be on November 24. Ayan. Hope to see you there, entitled Queen of the Night. And of course, this coming December 8 naman po, ang TVOC 2013 na gaganapin naman po sa Omotesando, Shibuya. Ayan, together of course with a lot of performing artists here in Japan. Ayan, hindi ako busy. Super busy. Ayan. And of course, ikaw, may gusto kong pasalamatan? Gusto ko lang mag-hi sa family ko back in Cebu. Kasi lagi silang nanonood ng KNC. Yeah. Hi to Richelle and family. Ayan. And of course, ako naman, I would like to say also hi to my family back in the Philippines and also here in Japan. Thank you so much for always supporting us here in KNC. And of course, I would also like to thank my sponsors, myself. Dahil wala na naman akong sponsor lately. Anyway, ayan, speaking of sponsor, magpasalamat na tayo sa ating mga sponsors. Of course, starting off with Charms and Crystals by Miss Marivic Oyama. Nene's Kitchen. Ayan, 5 Season Tribal. Ian Bacolod Inasal. Club Refuge Kawaguchi. Mel's Window Shop. Mel's Graphic and Printing. JC Studios. And of course, the Philippine Embassy Department of Tourism. Ayun, maraming salamat po. At sana po magkita-kita po tayo ulit next time. Dito lang po sa napakasaya at lumalaki pang pamilya together with Miss King, ang KNC Kabayan Atin To. Magandang gabi sa inyo mga kabayan and welcome ulit dito sa isa na namang episode ng KNC. I'm sure mai-enjoy ninyo ang mga inihanda namin para sa inyo, lalong-lalo na meron na akong bagong ka-co-host. Hi Miss King, good evening. Hi, good evening sa iyo, Reg. Good evening mga kabayan. Sabi mo na. Diretso na? Alam mo na, I love your phone. Ay, huwag ka tumawa. Nakasmile lang ako! Ano ka ba naman? Na-conscious ka? Oo, na-conscious ako. Umpisa. Nag-umpisa, okay. Talaga bang singer ka ba talaga? Yung sa Pilipinas ba lang? Do you sing? Ba't nagdududa ka? Hindi naman. Hindi ba? Okay. Lahat naman tayo, we come puta. Ang kulit ni Jess eh! Huwag ka makulit. Ang hirap kayang anuhin ng napakagandang intro ko. Kaya matagal kami pala pag-intro pati extra. Action. Ayan po mga kabayan, tunghayan po na naman ninyong isang napakasayang episode dito sa KNC and we hope you enjoyed our episode for tonight. And before anything else, ayan, ibig ko pong Ako kasi sa konsentrasyon. Dali. Sige, sige. 30 pa lang naman. 45, alis tayo.